For today's video, meron akong gustong i-share sa inyo. Pero wait lang, eto muna yung mga kaganapan. Lately nga, grabe, madaling araw naman ako nagigising. Bale, mga alas 6, alas 7, antok na ako niyan. Tapos madaling araw pa lang mga alauna, alas 2, nagigising na ako. Kaya naman itong mga nakaraan, hindi ako nakapag-upload ng vlog. As usual, for the tanggalang muna ako ng mga basura dito sa aming mga trash can. Pero hindi ko yan itatapon muna dahil madalas talaga nakapadlock yung aming gate, lalo na kapag natutulog kami. So, hinahayaan ko na lang magising si Pinggoy at siya na nga yung pinagtatapon ko ng basura sa labas. Naka-ready na nga ang ate Pinky dahil back to school na siya at gusto palang sumama ni Kowa na maghatid kay ate niya. Kaya naman eto, tinalian ko na muna ng buhok. Hindi na nga pala ako sumama sa paghatid dahil inaasikaso ko nga yung mga napakadami naming labahin dito dahil ang goal ko talagang maubos lahat ng laman ng labahin sa laundry basket. Lately nga pala meron ako natanggap na dalawang malaking storage box na 110 liters ang capacity. And dito ko nga siya sa ibabaw ng cabinet na isip na ilagay dahil kita mo naman napakasakit sa mata tignan ito mga kalat dito sa ibabaw ng cabinet. Actually, karamihan dyan ay mga extra o yung mga lalaking stuffed toys ng mga bata. So, eto nga yung sinasabi ko, collapsible na storage box. Kaya, kapag hindi mo siya ginagamit, napaka-space saver talaga niya. And ang nagustuhan ko dito, may zipper siya sa taas. Meron pang zipper sa baba. Tapos, meron pa yung mga metal frame sa loob na foldable din naman. Kaya naman, talagang maganda yung structure niya. Hindi siya yung tipo kapag walang laman, lulundo-lundo, hindi ganon. So anyway, paglalagyan ko na nga siya, bali kung ano lang din talaga lahat ng laman sa ibabaw ng cabinet, yun lang din yung ilalagay ko dito. At dahil dalawang storage box nga ito, feeling ko naman kasyang-kasya na lahat sila dito. So maliban nga pala dito sa color gray, meron din kasi nitong khaki, meron din namang transparent. Naisip ko lang na mas bagay itong gray para dito sa kwarto namin. Alam mo, habang nilalagyan ko nga to ng laman, naisip ko na magdagdag pa ng ganito kasi kasya pa naman ng dalawa pa sa ibabaw nito para doon sa mga hindi ko pa nalabhan na mga comforter or duvet pala, tsaka yung ibang mga tuwalya, mga bedsheet. Kasi pwede talaga siyang paglagyan ng mga ganon, at least hindi maaalikabukan. Tapos, paglabas ko naman, ito na naman si Kowa, pero this time, level up na ang paghuhugas niya. Kasi before, mahilig talaga yung magbaba dito, nagbabasa-basa lang ng kamay, naghuhugas ng kamay. Pero nung tinuruan ko nga siya gumamit ng sponge, feel niya na talaga mag-wash ng dishes. Nakakatuwa talaga to kasi batang-bata pa lang, gustong-gusto niya na yung mga ganito. And usually, tumatagal siya dyan, siguro mga 20 or 30 minutes. Kaya madalas, basa talaga yung damit niya. Remember last time na na-reach natin yung 100k followers sa Blue App, meron tayong pag-giveaway. And ito yung last prize at finally na ipa-deliver ko na siya dahil ngayon lang halos nagtugma yung schedule namin nung winner nga. Kinabukasan naman, napansin ko na merong malaking truck dito sa may harap namin. Yung pala, yung katabing unit namin mismo, lilipat na sila. Kasi alam mo ba, halos kasabayan namin silang lumipat nga dito sa apartment. I think mga 2 araw lang yung difference. Tapos lumipat na sila sa iba. Nakahanap daw sila ng 2-bedroom na apartment. Malapit sa Southwoods, nasa around 7,000 lang din. And perfect yun sa kanila dahil nga work from home din sila parehong mag-asawa. Anyway, nagloko naman pala yung internet namin ng mga oras na yan. So, aalis na muna kami para mag-grocery. Pero bago pa man din kami makaalis, may dumaan nga dito naman po prutas. So, pinapili ko na nga yung mga bata kung anong prutas ang gusto nila. Etong si Pinky, ayaw talaga. Pero meron siyang strawberry na bet. Wala naman dito. So, ayan, at after nga namin makapili dito, naisipan muna ni Pinggoy linisin yung mga lagay ng vegetable sa loob ng ref. And pagkatingin ko nga dito sa may loob ng ref, merong kailangang punasan. So, ginamit ko na rin dito yung natanggap ko nga na X-Clean, na multi-cleaning spray. And ang dami ko nang pinaggamitan nito. Like, kapag nagmamap ako ng floor, nagpupunas-punas, yan lang yung ini-spray ko recent. So, ayun na nga, dahil umalis ang aming kapitbahay, ibig sabihin, magkakaroon ng extra unit dito sa apartment. So, nga pala maliban sa aming dalawa, meron pang ibang mga tenant sa may likod naman namin. I think mga 5 unit yung pinaparentahan ng aming landlord. Nagkataon lang kami yung nasa harapan. So, ganito kasi yan. Ang pagkakaalam ko, 4 sa mga 5 unit, merong tigwa 1 bedroom. Tapos, yung pang 5, studio type lang siya. So, yun ang magiging bakante.
And ang sabi nga nung landlord ko, hindi niya pa pinupost online kasi alam niyang marami magiging interesado kapag pinost niya online. Kinausap niya muna ako kung interested daw ba ako. Few months ago, nabanggit ko nga sa kanya na, Dok, baka meron kang extra apartment unit dyan para sa papa ko. Yun yung time na hindi pa talaga nakakaalis ng Pasig yung papa ko. And time na yun, wala pa kasi talagang bakante. Kaya nga, nung sinabihan niya ako, nito nga nakaraan, sabi ko, sige, gagawan ko ng paraan do. Kasi diba nung nakaraan, like every time meron kaming ulam na alam ko magugustuhan ni Papa or mga gamit sa bahay na pwede niya magamit, kailangan ko pang mag-book ng Lalamove, ng Grab para ma-deliver. So, magastos din yun. So, ang naisip ko, gawin ko ng paraan para makalipat si Papa dun sa studio unit. So, ang mangyayari, magiging magkapit bahay na lang talaga kami, as in, lakad na lang talaga ang pagitan. Alam mo, ang pinoproblema ko na lang ngayon is yung magiging internet connection ni Papa doon. Hindi ko kasi kinoconsider ang PLDT dahil medyo mahal. Like, tulad ng plan namin ngayon, 1799. Kasama na dun yung internet, telephone, cable. Hindi daw kasi sila nag-o-offer ng internet lang. Kailangan either internet TV, internet TV, telephone, ganun. Medyo mahal yun. Kung meron kayo marirecommend na internet service na pwede kay Papa, kasi ang kailangan niya lang namang i-connect ay TV niya, cellphone niya, CCTV, at least 3 to 4 devices lang. Let me know naman sa comment section. Anyway, eto na nga, nakarating na kami sa Shopwise. Naubusan na kami ng stock ng ganito. So, if in case, wag naman sana, no, na kailanganin ng mga bata, at least meron ako magagamit sa noon nila. And then, Vernel nga pala yung pinili ko. Kasi gustong-gusto ko talaga yung amoy ng color pink na fab ko na Vernel. Bumili rin kami dito ng tortilla wrap. Kasi meron ako napanood na parang chicken tortilla wrap. Parang ang sarap-sarap niya. Sabi ko kay Pinggoy, try natin. Bumili na rin kami ng ibang snacks dito. Pero karamihan sa mga biskwit na pinagbibili namin, yung mga plain lang talaga. Wala nang mga kung ano-anong matatamis na filling muna. Farmer's Choice na sinandoming yata yung ginamit nila James na bigas doon sa kanila. Iniisip namin kung yun yung bibilhin namin. Kaso, yung mga 20 kilo, ilan ba yun, love? 125? 20 kilos, 1.8 na? Ang mahal, no? So, sabi ni Pinggoy, doon na lang tayo lang bumili sa may Pasita Palengke. Nasa 1.6 lang daw, 25 kilos na. And, naalala ko, wala na pala ako nito. So, ito ay ang aking pang salad. Kaya, ayan, for the ad na nga tayo sa cart. Ewan ko kung ako lang, pero ang lakas makabudol kapag may mga ganitong freebie. Yung mga nyotdog, diba? Tumingin-tingin din pala ako dito ng mga tsaa. Chinek ko yung mga presyo nila kasi gusto ko naman mag-try ng mga tsaa na gagawin kong drinks next time. Pero, ayun lang muna for today's video. Thank you sa panonood.